Kailan po ba natin malalaman kung ang Coast Guard ng China ay under na ng PLA, ng People's Liberation Army? Under din po sila pareho sa Central Military Commission. Hindi katulad po sa atin na ang Coast Guard ay nasa ilalim po ng DOTR. At ang mandato po ng Coast Guard natin ay mag-protect ng fisherfolk and vessels po. Pangalawa po, nakita nyo naman po yung Coast Guard vessel nila. Hindi na po Coast Guard yun eh. Open water guard na po yun eh. Hindi na. At saka wala na ho sila sa coast nila eh. Nasa labas na eh. Nasa Scarborough na nga po eh. Kapitbahay natin. Opo. Ang sabi niya, parang pinoprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? Hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin, na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang maharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. Sa panig naman po natin, nakikita natin, itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Una ko pong katanungan, Chairman. Yes, go ahead. Opo, ang ating pong mahal na Pangulo na Bongbong Marcos ay nagpahayag po sa pamamagitan po ni kasamang Jonathan Malaya. Ang sabi po niya ay i-civilianize natin ang approach sa Ayungin Shoal. Ano po ang naging reaction po ninyo, Secretary, mahal na kalihim at kaibigan? Yung ibig sabihin po siguro ng ating Pangulo na i-civilianize ito ay hindi naman po mawawala ang military component. Ngunit ito talaga ay para magkaroon tayo ng epektibong jurisdiction and control over this. No. Ngunit, ang katunayan lang po, military vessel po ang nandoon, yung BRP Sierra Madre. Kaya kailangan po na aming ipagpatuloy ang pagpapanatili na maayos ng mga tao dun sa loob at itong patunay na kinokontrol po natin ang ayungin. So, ang amin pong mandate dyan is to support yung Sierra Madre at kung ano po ang inisyatibo ng ating Pangulo at mga plano ng National Security Council tungkol dyan na kami miyembro, susuporta po kami. Napaka linaw po kasi nung naging posisyon ng ating Pangulo na gusto niyang kung ano man, kung meron man escalation ay bumaba. Yun po ang nakikita namin na kanyang posisyon. Pero eto po ngayon nagsalita kagabi. Napanood ko kagabi yung foreign minister ng kapitbahay natin. Opo, ang sabi niya, parang pinoprovoke daw natin lagi sila. Medyo naguluhan po ako dun sa sinabi niya. Ano po ba? Sino po ba talaga ang nagpo-provoke? Sila o tayo? Sa mahal nating kaibigan, Senador, hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Ang ginagawa lang po natin, na matagal na po, kaya nga po gusto natin baguhin ang plano ng pag-iisip natin, nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang humaharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. At noong nakapasok na nga po ang ating mga fishermen, ayon sa mga ulat po sa amin, ang laki po ng kanilang nahuli na isda. Sila ho ang nagpro-provoke hindi naman po tayo. Tayo po'y nagre-react. Ngayon po, ang aming pong pagbabago ng palaisipan, ng kaisipan sa armed forces, wag na ho tayo magpa-provoke. Humanda na lang tayo na wag na nila tayong provokin kasi atin naman po yan sa ilalim po ng international law. At kami po ay hindi tutol sa pag-uusap. Kailangan po ng diplomasya dito. Ngunit, dapat sang-ayon po ito sa prinsipyadong pag-uusap, open and transparent.
para wala pong masasabi na may binulong, tapos nagtuturuan. So, sa amin lang po ay gusto lang po namin suportahan ang whole of government approach natin. Ngayon, sa panig naman po natin, nakikita natin, itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rise mangyari pag naunahan tayo. Kaya po kailangan unahan na po natin. Maraming salamat po. Mahal na kalihim, kasi dito po sa sinabi niya, tayo daw ang naghahanap ng gulo. Gulo din ito. At isa pa pong tanong, ito lamang pong, yung po bang, meron tayong di ba? Meron lang po ako ipapakita kasi nasaan na po ba tayo ngayon? Kasi kailangan po natin maipaliwanag sa taong bayan kung dito po sa diagram na to, nagahang ba? Okay. Yan, isa nating dapat ayusin yan. Kung gusto natin maging handa. Hindi dapat tayo nagahang. Pakitry lang. Sana po pagka hiniring din yung patungkol sa mandatory, sana nandun din po ang buong armed forces. Ito po. Kailangan lang po maging malinaw po sa ating lahat kung nasaan na po tayong level. Kasi dito po nakalagay po diyan ang Central Military Commission, under niya yung People's Armed Police Force. Nasa ilalim niya ang Coast Guard ng China. Yun po, ang linaw po doon nakalagay, peacetime, yung blue. Yung blue. Kailan po ba natin malalaman kung ang Coast Guard ng China ay under na ng PLA, ng People's Liberation Army? Kasi yun po, kapag ka nandun na po yun, ibig sabihin, wartime na yun. Medyo confusing na po kung nako-confuse po ang mga tao kung nasaan na po ba tayo dito. Tayo po ba ay nasa peacetime o tayo po ba ay nasa wartime na? Ano po ba ang... Sa tingin ko po, nasa peacetime pa po. Pero ang importante po, under din po sila pareho sa Central Military Commission. Hindi katulad po sa atin na ang Coast Guard ay nasa ilalim po ng DOTR. At ang mandato po ng Coast Guard natin ay mag-protect ng fisher folk and vessels po. Ang Philippine Navy po, teritoryo po ang binabantayan. Secondly po, yung maritime security and safety po ang nasa Coast Guard. Yun po ay nasa ilalim ng international law na ating pong sinusunod. Ngunit in time of war naman, masesecond din po naman sila sa atin. Sa China po naman kasi, ang hirap po, hindi kailangan nila ng official declaration of a state of war. Hindi po katulad natin sa ating saligang batas. The Philippines renounces war as an instrument of national policy and only Congress can declare the existence of a state of war. Doon po sa China, hindi po nila kailangan gawin. Kaya hindi po natin malalaman. Pangalawa po, nakita nyo naman po yung Coast Guard vessel nila. Hindi na po Coast Guard yun Open water guard na po yun Hindi na. At saka wala na ho sila sa coast nila Nasa labas na Nasa Scarborough na nga po Kaya po sa akin, etong mga diagram na to, palagay ko, hindi po natin pwedeng bigyan ng 100% po ng authenticity o pag-aasa na ganito nga ang structure nila. Kasi nakikita naman po natin ang pangyayari. Ilang linggo na nawala yung defense minister nila. Napalitan bigla yung kanilang foreign minister. Kaya hindi po natin alam talaga kung ano ang estado ng gawain nila, kundi sa nakikita natin na ginagawa nila po sa atin, dito po sa karagatan po natin. Kung ganun po, mahal na kalihim ang sitwasyon, ano po ang pwedeng gawin natin? Kasi ang Coast Guard nasa ilalim pa po ng DOTR. Dati naman siyang nasa ilalim ng Armed Forces. Di po kaya dapat ibalik na rin sila sa Armed Forces?
Hindi po kagalang-galang na senador kasi po ang primary mandate po nila talaga ay maritime safety and security. Kaya nga naiputol yung harang sa Scarborough dahil maliban sa ibang mga dahilan, ito po ay hazard to marine safety. Kaya tama-tama lang po sila. At wala ho sa mandate ng Armed Forces na mag-regulate ng inter-island shipping katulad po ng Coast Guard. At ngayon po, nakikita po natin na meron pa hong mga ibang mga gobyerno na willing tulungan, palakasin ang ating Coast Guard na magpro-protect sa ating fisher folk na hindi naman pwedeng tumulong sa Armed Forces. So may silbi din po na nananatili po sila sa under the civilian agencies of government. Para PNP din po sa ating saligang basas. They are civilian in nature and in character po. National in scope, civilian in character. Kaya para po may distinction naman po sa atin. Sa tingin niyo po, hindi pa po tayo maabot doon ngayon na kailangan sila ma-under na ng AFP. Hindi po, pero ganun pa Opo. man po, nag-uugnayan naman po ang dalawang agencies. Katulad mo naman sa mga resupply, nandun po ang Coast Guard, nandun po ang Philippine Navy. Maganda naman po ang coordination. At sana naman po hindi umabot sa sitwasyon na kinakailangan na po silang masikon sa atin dahil hindi na po magandang sitwasyon yun. So talaga pong nandun pa rin po tayo sa usapin na yung masuppress yung sitwasyon. Opo. Andun po tayo. Opo. Masuppress. Opo. Pero tumigil din naman po ang kabila sa Opo. kakukupkup. Tayo naman po, hindi tayo pwede tumigil na paigtingin ang ating authority. Opo, syempre. Kasi mawawala po yan pagka Siyempre, tayo po opo. ay naglubay. Opo, katulad po nung pagdinig namin kahapon sa DFA, ganun din po yung sinabi namin na hindi pwedeng kailangan magpakita ng muscle at ng strength ang ating sandatahang lakas at ang tanggulan. Opo. Opo, pero yung diplomacy dapat sa DFA yun. Opo, Kanilang sa DFA po. opo, kanila yung At saka importante po na may engagement po sila para ho hindi po ito magkalabo-labo. Yung po Opo. ayaw naman natin lahat. In short, the DFA does the talking, DND does the fighting. Ha? Dapat ganun. Very clear delineation of functions. opo. DFA Yung does the foreign talking. policy, dapat talagang ano po nila yon, Chairman. Laban Pinas.